Tumayo ang lahat at ating dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw na landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Bayan muling mag-ipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa dahil hinihikayat tayong tagpuin ang Diyos. Hindi sa mga pagkakataon na gusto natin, pero sa pagkakataon na kung saan talaga ay naroroon ang Diyos, kung saan nagpaparamdam ang Diyos. Sabi nga ni Propeta Elias, sa katahimikan at sa banayad na presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha, at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari
pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang iniabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Doktora, kayo na lang ang audience ko ngayon, saka si Kuya. Napakaganda po ng ating pagbasa. Pero madaling maligaw sa ating pagbasa kasi pwede tayong mahuli lamang kung ano yung spectacular, yung kakaiba, yung puno ng kababalaghan. Kunyari, itong binasa natin, bago nito, ito yung nagpakain siya ng 5,000. Sobrang spectacular nung pagkakataon na pagkatapos ng magpakain ng 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang babae at saka bata, sabihin natin 15,000, conservative na estimate na po yun. Pagkatapos siyang magpakain ng 15,000 mula sa 5 tinapay, may natira pang 12 bakol ng tira-tirang pira-pirasong tinapay. Ang mga tao nga, pinaghahanap siya pagkatapos itong milagrong ito. Nais siyang gawing hari. Kasi kung siya ang magiging hari, hindi na magugutom ang mga tao. Ano pang nangyari pagkatapos ito? Si Jesus ay naglakad sa tubig. At masasabi natin, spectacular din ito. Lalo na sa isang kunyari yung bangka nga ay hinahampas ng alon. Si Jesus naglalakad sa tubig. Hindi kalmado yung tubig. Sumasalpok yung alon, naglalakad siya sa ibabaw. Kakaibang pangyari. Kitang-kita kay Pedro kung papaanong gano'n na lamang ang mga ginugusto ng tao. Kasi sabi ni Pedro, sige, Lord, papuntahin mo ako kasi paparyanin mo ko. Parang yung sinabi ni Pedro, yan din yung damdamin natin. Sige Lord, gawin mo sa akin yung ginagawa mo. Gusto ko rin makaranas ng spectacular. Pero nangyari nung kay Pedro ay pagkatapos siya maglakad ng ilang hakbang at makita niya yung hangin, siya'y nag-umpisang lumubog dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Kaya makikita natin na ano nga ba yung gusto ng Panginoon sa atin? Saan nga ba natin siyang hahanapin? Kung sisimulan natin yung ating pag-unawa sa ating mga pagbasa, simula doon sa last week pa po, last Sunday, na kung saan si Jesus ay nagpakain siya ng 15,000, halos hindi po natin napansin na pagkatapos siyang kunin yung tinapay, siya ay nagdasal. Yun ang pakikipagtagpo, kahit para sa kanya, pakikipagtagpo sa Diyos. Yung sa katahimikan ng panalangin, yung halos walang makapansin. Kahit pagkatapos ng pagpapakain, siya ulit ay nanalangin sa burol. Kaya makikita natin na ang kanyang pananalangin, pwedeng lingid sa kaalaman ng marami, pero yung kanyang pananalangin ay ang kanyang pakikipagtagpo sa kanyang Ama. At doon makikita natin na, oo nga no, tayo'y takam na takam sa spectacular, pero hindi natin napapansin yung pakikipagtagpo ni Jesus sa kanyang Ama sa katahimikan. At para sa akin, ito yung halaga nitong pagbasa natin. Kasi kung titingnan natin yung unang pagbasa natin mula yung binasa tungkol kay Elias, hindi nakita ni Elias sa hangin, sa lindol, sa bulkan, sa kidlat. Natagpuan ng Panginoon sa isang banayad na bulong. Para bagang sinasabi ng Diyos, hanapin mo ko sa katahimikan. Huwag mo kong hanapin sa spectacular.
hanapin mo at tagpuin mo ko sa katahimikan. At doon, masusumpungan mo ko. Hindi lang po si Pedro ang natakam. Kahit tayo, natakam tayo sa spectacular. Nandyan po yung apparition sa Aguo. Hindi ko alam, doktora, nagpunta ba kayo doon? Oh, meron din apparition sa Lipa. Nagpunta po ako doon. Pero yun nga parang nakakaano, parang punta tayo ng punta doon, pero ninanais ba talaga natin tagpuin ng Diyos kung nasaan siya? Parang pilit nating inilalagay ang Diyos sa spectacular. Pero ang Diyos ay nasa pangkaraniwan, nasa ating pang-araw-araw na buhay. Pwede pa nga natin sabihin, ginawa niya ang sarili niyang karaniwan para wag na natin siyang hanapin kung saan. Ito yung nasa tinapay. Ginawa niya ang sarili niyang pangkaraniwan para lagi natin siya makikita kahit saan. Meron pong isang bata, nakausap ko po kahapon. Ano po siya pwede nating sabihin na hindi naman siya talaga nagsisimba. Tinatanong siya lagi sa isang religious na grupo, gusto mo bang magpare? At talagang grabing reaction. Ayaw niya magpare. Tanungin din natin yung nagsiserve ditong bata, anak po ni doktor. Gusto mo bang magpare? Ayaw. Pero alam nyo, dahil dito sa pandemic, sila naman ay hindi naman talaga active sa simbahan. Pero dahil sila'y bata, humingi ng tulong itong religious congregation na ito, itong religious na grupo, at isa siya sa mga tumulong. Tumutulong sila sa pag-repack ng mga relief goods, tumutulong sila sa pag-distribute ng relief goods. At tinanong nila ulit yung bata, pagkatapos ng matagal na pagtulong ng bata, tinanong niya, gusto mo bang magpare? Ngayon, parang kasabay ng kanyang mahiyaing pagngiti, sinasabi niya, opo, gusto ko mong magpare. Ang sa akin, hindi mo masasabi yon kung hindi mo natagpuan ng Diyos. Hindi ka tinagpo ng Diyos. Parang may malalim na pagkaunawa kung saan ka tinatawag ng Diyos. Kaya para sa akin ay hanapin natin ang Diyos sa karaniwan na tinapay, karaniwan na pagkakataon. Hanapin natin ang Diyos sa katahimikan ng lahat ng ito. At sigurado ko tatagpuin tayo ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Sasabihin ng Diyos, umasa ka sa akin. Huwag kang maghanap ng mga kakaiba, ng mga kababalaghan. Hanapin mo ko sa ordinaryo. At sisiguraduhin ko sa iyo, matatagpuan mo ko. At kapag ako'y natagpuan mo, magkakaroon ka ng kapanatagan sa ordinaryo. Hindi yung patalon-talon ng iyong atensyon, naghahanap ng kababalaghan, pero nagkakaroon ka ng kapanatagan ng loob dahil ang ordinaryo ay nasa paligid lamang natin. Hindi nga natin kailangan maghanap pa ng ordinaryo. Nandyan yan. At sinasabi ng Diyos, ako'y nangungusap sa lahat ng ordinaryo. Ako ay hanapin nyo lang ako at tatagpuin ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapanatagan at galak sa ordinaryo.
Tayo po ay magsitayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na makatagpo natin siya sa gitna ng mga hilahil ng buhay sa pamamagitan ng kaloobang panatag at mapayapa. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan, upang kanilang pangunahan ang kanilang kawan sa pagharap sa mga suliranin ng buhay ng panatag at mapayapa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang sa panahong ito ng COVID-19 pandemic ay matugunan nila ang mga pangangailangan ng taong bayan na may kapanatagan at kapayapaan, bunga ng kanilang paglapit sa poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang manahan sa kanilang mga kalooban ang kapanatagan at kapayapaan dahil sa kanilang tiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito na ekumenismo ay ating mahanap sa pagsisikap na maging banal ang mabisang daan para sa pagpapanumbalik ng pagkakaisa sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito, upang mahanap natin sa ating pagsisikap na mapalapit sa Diyos ang kapanatagan ng damdamin at kapayapaan ng loob na ating kailangan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Pinapanalangin po natin lalo't higit ang ating mga medical frontliners. Lahat po na sinasalang nila ang kanilang sariling buhay sa panganib para sa kaligtasan po ng mga may sakit. Pinapanalangin din po natin ang mga naging positive na po, na sila ay maramdaman nila ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay at manatiling panatag at nagtitiwala sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, isugong mo sa amin ang iyong Espiritong banal upang sa aming pagtahak sa landas ng buhay ay hindi kami matalo ng mga gulong pumapaligid sa amin at manatiling nakatuon ang aming paningin sa iyong anak
na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ang siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinmayas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay kunitain, sarili ay inighain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Alalahanin po natin yung ating pong head catechist o yung supervisor po ng mga catechist, si Miss Jenny. Siya po ay pumanaw ngayong umaga. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen.
Sa tagubili naman nakakagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Naway manang sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig, upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon. Naway manan sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig, upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naming sa piging na banal ay malugod nawa sa amin
magdulot nawa sa amin ng kaligtasan, at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Siguro konting announcement lang po. Kaya kahit kayo po yung nasa bahay, ay pinagbibigay alang lang po sa inyo sa katedral na tuloy po ang balik-handog na koleksyon. Sa Makatwid ay nakaraan na buwan ay nakalikom po tayo ng 131,570. So maraming salamat po. Ito po yung tanda ng inyong pong pagtaguyod sa simbahan. Ikalawa po, dahil po sa MECQ, wala tayong public celebration of masses. Pero patuloy pa rin po ang mga online masses. So araw-araw po tuwing 12 noon at saka ang replay po niya ay 6 p.m. Tuwing linggo po, tatlo po ang schedule, 8 a.m., 12 noon at 6 p.m. Ang opisina po ay bukas, Martes hanggang Linggo. May oras po siya, 8 to 12, 2 to something. Tawagan nyo na lang po. Hanapin nyo na lang po sa Facebook page po yung katedral. Tapos po, tangkilikin po sana natin yung columbary po ng Good Shepherd Cathedral. Ito po yung Shepherd's Garden of Resurrection. Meron pong 552 na nicho. Ito po ay tulong po ng simbahan sa mga nangangailangan. Marami na rin po mga online na pamamaraan para sa pagbigay ng balik-handog. At sa tingin ko po, lahat na ito ay available po sa Facebook page po ng katedral. Sana po ay maunawaan natin kung bakit nga ba kailangan nating bumalik sa MECQ. Mas mahirap po ito. Mahirap po ito dahil alam po natin yung trabaho po ay tigil. Yung kabuhayan po natin ay titigil din po. Pero dumadami na po talaga at dumataas na po yung dami ng kaso ng mga positive cases. Kailangan po natin to magkaroon po tayo ng organized at comprehensive na plano para masupil po ang pagtaas po nito. Yung dati po nating ginagawa ay hindi po sapat
kailangan po natin may masigabo at mas mahigpit pong pagpapatupad ng protocol. Pero ang pinaka-importante po dito, yung inyo pong personal na responsibilidad. Kung hindi po nagpapatupad ang barangay o kung anumang institusyon, sana po ay patuloy po ang inyong personal responsibilidad sa sarili nyo pong kalusugan. Huwag nyo na pong iasa sa iba. Pero ang kinin po natin itong responsibilidad na ito. So ibig sabihin po niyan, tayo po ay mag-face mask. Ang ipo, minumungkahin na rin po pati face shield. Tayo po ay maghuhugas ng kamay lagi. At huli sa lahat, tayo mag-oobserba ng social distancing. Kung ito po ay magagawa natin, I think 99% ng transmission ay makokontrol. Malaking bagay po yun. Kung gagampanan lang po natin muna ang ating sariling responsibilidad. Yun lang po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan ng ano pa mang bagay. Ako ay kanyang binubuhay sa mga sariwang pastulan. Kung ako'y maglalakbay sa gitna man ng dilim, bintig ng aking puso'y kanyang daramahin, pagkat siya lamang ang tangi kong kaulayaw sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot at hirap ng buhay.